No? Okay. Now, are you excited for the third part of our program? Ha? Isa pa, are you excited for the third part of our program? Okay, without further ado, please allow me to introduce our resource speaker. Our resource speaker is a graduate of BSBA in accounting. No? He spent 5 years in a law office. Before he transitioned in the real estate industry for 15 years, where he served as a marketing auditor in Asian countries, marketing representative in Asian countries, and as a vice president in finance. No? In 2010, he became the auditor and travel agency in Singapore. From 2011 up to today, he is engaging in Perza Realty. He handles 5 subdivision projects as a lead broker in Rizal and Bataan. He engaged in build and sell. No? He's also engaging in house construction, title transfer, loan processing, and a real estate coach and motivational speaker. He is also a known FB Ads trainer and the former Vice President for External Affairs of NREA Bataan Olongapo Zambales chapter. Moreover, he is the lead broker of Abundant Harvest Realty and Development Corp. And a member of REBAC Cavite chapter. Please, palakpakan po natin ng masigabo, si CRD Julio Tolentino. Kapag nag-aawat ha? Parang kinakabahan ako. Bakit ganun, Sir Ronel? Tuwing ako yung kinakabahan. Lalo pag walang palakpak? Sino dito nakakakilala na sa akin? Doon sa mga lalaki ho, just call me Jolly. Sa mga babae, just call me all the time. Huwag lang po alas 12 kasi si Losa yung misis ko. Ayan. Asan yung aking presentation? Ilang minuto ba ako dito? Oras ba? O 10 minutes? Ha? Ilang minuto? 14 minutes. So, titiperin ko yung aking okay? Kinakabahan ako. Sa bagay, no? May mga kahit ba ako nagsalita kanina? Meron? Bakit? Huwag mong... Meron? Wala. Parang... Sir Nelson, parang ako yata yung matangkad ni speaker. Na? Sabi ko sa'yo eh. Malapit na tayo Buti na lang, Sir Nelson, kanina yung nagsalita ka, patay yung ilaw, kung hindi, tatalbog. Conquer. How do you pronounce that? Conquer ba o conquer? Sino, ito sa mga audience, sa mga attendee, sino ano ibig sabihin conquer sa Tagalog? Bibigyan mo ng pera, 500. Kung si Maring Villan nabibigay ng 500 to 1,000, ako meron din. Ano sa Tagalog? Sige, tasa kamay. Pagsakop. O, tayo. Sasakopin. Ha? Pagsakop, pagniig, paglaban. Ano pangalan mo? Ilang taon ka na sa PBB? 2 years, maraming ganda. Wala? Ay siya, bigyan ka naman ng direct. Dito kasi, may times na galante ako. Minsan nabibigyan ko 500. Minsan, depende sa budget. Nakinukit kay misis. Ayan. Sino ba yung ulang pumalak pa kanina? Bibigyan ko yung pera. Loko. Lahat. Conquer. Ibig sabihin, lalabanan natin ng 2025 through our production, through our effort. Ano? Paano kaya? Ano ba yung may tutulong ni Sir Julio? Di ba? Kasi, sabi nga, unahin natin, everything happens for a reason. Di ba? Kahapon, Valentine's Day. Ngayon, Valentine's Day sa mga Belated. sa mga day. Ayan. Ibig sabihin, kaya kayo may sales kick-off, ay may quota. Sir Ronel, magkano ba quota nila ngayon? Magkano ang quota mo ngayon? Iba-iba. So, yung total, 1 billion. Kasi yung iba kong napagtukan,
ang quota 500 million, ay 500 million, merong 1 billion. Sir Nelson, anong quota mo sa Twin Realty? Ngayon 2025. Dapat ang kay BB Realty may quota rin na iaatang naman sa mga agents. No? For example, 1 billion. O, sa Tagalaguna, sino dito ang Tagalaguna? Kaya ba ang 300 million this 2025? Kaya? SMBI lang yan. So, dapat yung mga manager, Isang SMBI pupuntahan. Siguro dito lahat mga managers, no? May mga ahente kayo under sa inyo. So, tutulungan natin abutin yung 1 billion na quota. Ma'am Kate, commitment mamaya ha sa mga ahente. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, sa katabi nyo, maswerte ako. Swerte ako. Sa kanan o sa kaliwa, sabihin nyo mas maswerte ka. Wala ko kaliwa. Maswerte kayo. Kasi nandito si Sir Julio na mambobola sa inyo. Ito po yung mga topic ko. Ang ganda. Actually, dapat nga ito. Ang dami. Kailang pinabawasan dahil may oras dito. Leveraging and networking, earning potential in real estate, branding, no? Mindset in a business. Isipin pala tayo lahat yung mga negosyante. Di ba, Sir? Sir, yan, no? Sabihin, negosyante, pagpunta pa lang dito, nabuhunan na. Di ba? Yung may kotse, nag-gas. Yung walang kotse, nag-tricycle. Di ba? So, yan ang i-discuss ko. So, pinapalakpakan. Yun. Bigyan ko rin pera yun. Kasi unang pumalakpak. Dito, paunahan lang eh. O, bigyan mo kayo, ma'am. Paunahan pumalakpak. Yun. Ebot mo. Ebot mo lang. Dapat 1,000. Sa Nelson po, tangin mo pa rin. Ayan po yung aking lisensya. Walang kadaya-daya. Sinabi naman ni Sir Ronel na license. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, kasi puyat, Sir Ronel. Mali yung pagka-upload. Bata pa si Sir Jan. Bata pa. Yan po ang license ko. Ay, kilala niyo ba to? Pangit yan. Yung kumanta niya, bakit ngayon ka lang? Bakit kung meron yung puso, meron na. Di ba? Gandang buhay. Yan ho ang tunay kong pagmumuka. Wala ko kayong Diyos. Yan. Sa tingin nyo kaya, sino kaya ang may malalaking income dito sa Pilipinas? Negosyante. Negosyante? No. Bank manager? No. Seaman? No. Lawyer? Ano pa? Businessman? Wedding lord? Ano? God Lord. Senators, Drug congressmen. lord? Senators, congressmen. Politician? Huwag yung babanggitin sina pinsan. Pinsan ko yung mga Tolentino. Swelduhan lang sila po. Swelduhan lang sila. Ayan. Networker? Sa tingin nyo kaya, tayo pang mga ahente ay makakapantay ba sa mga networker? Yes. Sa magkano rate ng kita kaya per month ang kakayanin natin? Pwede ba natin i-prove na kaya kumita ng 100,000 per month, 6 digits? 200,000, 300,000, kalahating milyon, 1 bilyon sa isang buwan? Kaya. 1 milyon sa isang buwan? Kaya. Di ba? Yan. Kaya natin tumapat sa malalaking kitaan basta pagtyagaan. Sabihin nyo nga pagtyagaan. Pagtsagaan. Sipag at tiyaga. Sabi nga ni Money. Manny Villar. Di ba? Sino dito yung empleyado? Sino dito yung empleyado tas ang kamay? Yung ginagawa ng part-time. Sir, nakaranas na ba kayo nito? Yung rat race. Yung bang trabaho, utang, sweldo, bayad, utang. Sabi-sabi nga tayo. Trabaho, utang, sweldo, bayad, utang. Sabihin nyo nga, sabi-sabay. Trabaho, utang, sweldo, bayad, utang. Di ba ganun tayo? Nung tayo mga sweldohan pa? Kaya ho ako nag-resign sa trabaho dati. Ako ho as finance manager ng developer. Ako ang gumagawa ng checking ng mga ahente at mga brokers. Ang pumapasok na, ang ginagawa kong mga check, 100,000, 200,000, year 2,000 pa yun. Can you imagine?
100,000. Year 2000, magkano na ngayon? Siguro 500,000 na. Di ba? So, ibig sabihin, ang ginawa ko, nag-resign ako. At ako'y nagbenta na rin. No? Ang una kong kita sa pagbebenta, nakakuha ko ng business partner sa Singapore. Kumita ako ng isang house and lot. Sabi ng boss ko, kailangan sa Nelson boss ko. Oh, Jackie, huwag ka nang mga mission, bibigyan na lang kita ng isang house and lot sa Bacoor, malapit sa SM. Magkano? 1.5 million. Una kong komisyon, pinapalakpakan. Yes. Nagsunod-sunod na po yun. Pero empleyado pa rin ako nun. Hindi ako nasatisfy. No? Hindi ako nasatisfy hanggang sa mag-resign ako at mag-network ako, mag-recruit ako ng mga ahente. Ayan. Ano po ang sabi ni Chinkitan? No? Ito yung mga business mindset to avoid. Short-term focus. Sino dito naka-short-term focus lang? Yung ba tipong ngayon real estate, kinabukasan abon. Ngayon real estate, kinabukasan networking. Para kumita ka sa real estate, dapat nakapokus ka. Kung real estate, gets nyo? Gets nyo? Ito ha, para may interaction tayo. Pag sinabi kong okay, sabihin nyo alright. Ha? Pag sinabi kong tama ako, sabihin nyo may tama ka. Ha? Ayan. Tama ba ako? Dapat maging focus. Parang, saro niya, parang may ganun lang. Parang may pililing lang. Mabigay na. Kasi nga, na-afraid tayo of failure. Bakit tayo natatakot mag-fail? Di ba may kasabihan? Yung until you succeed, try and try. Until you die. Until you succeed. No? Natatakot ka mag-tripping. Natatakot ka hindi maklose ang sale. Yung ba tipong isang buwan mo na, isang taon, 6 months, na alaga mo bayan, hindi pa nag-reserve. Sinundo mo pa sa MOA, sa PTEX. No? Pagdating ng silang, unang imos, hindi nag-reserve. Ay ngayon, bago ka pa ng ahente. No? Natakot ka ngayon. Sir Ronel, Ma'am Kate, sabi mo, pagkausap ko ng bayan na sure na magre-reserve, pera na, magre-reserve na. Hindi ganun. Kasi hindi mo naman makukuha yung isang bayan sa isang tripping lang. Sino nakaranas dito na nakalimang tripping na hindi pa nakakapag-reserve? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Maging honest lang tayo dito para matuto. Sino dito may 10 tripping hindi pa nakakapag-reserve ng bayan? Taas ang kamay. Sabi ng iba, Sir Ronel, nahihiya. Ganun talaga, no? Pero kung 10 ng tripping yan at wala pang closing, may problema ka na. Hindi ka nag-aaral kay Ma'am Kate, hindi ka nag-aaral kay Sir Julio, paano yung closing technique? Yes nyo? Tama ba ako? Yeah, tama. Tama. So dapat aaralin natin o magpe-pre-qualify tayo. Ma'am, ano ang pangalan niyo dad? Pangalan mo? Ito yung nasa harap ng laptop ako doon sa yung nasa gilid na. Natatakot tayo mag-fail. Pero ganun talaga. Hindi lahat na tripping natin ay mag-close. Di po ba? Perfectionism. Our goal here is progression. No? May tinatawag na nobody's perfect. Guess nyo? Nobody's perfect. Kasi, lalo na yung mga hindi naman linya ang marketing. Hindi linya ang pag-ahente. Sino dito major in nursing? Major in nursing, minor in finance. May ganun ba course? Hindi nga natatanong, base sa ni Sir Ronel, ako po ay OF ang course ko. Major in accounting. OF, of course. Joke yun. Ganito po, ang masaya. No, total. Ma'am, orasan mo ako ha. Orasan mo ako ha. Baka sumablay ha. Pag sinabi kong joke, joke yun ha.
Ha? Pag sinabi ko hindi joke, huwag kayong tatawa. Ha? Ayan. Ang course ko po ay OF, ibig sabihin of course. Ibig sabihin, maraming perfectionist na mga ahente. Tipong, hahanap ka ng perfect na developer. Hahanap ka ng perfect na broker na realty. Hanggang sa hindi ka na makabenta. Kasi hinahanap mo yung perfect na-encounter mo sa araw-araw mong pag-ahente. Hindi dapat gano'n. Kasi kami mga realty company, may mga kahinaan din kami. Meron time na hindi kayo mapagbigyan sa tripping. Magdadamdam naman agad kayo. Eh, paano kayo pagbibigyan ni Sir Ronel sa tripping? Eh, hindi nyo naman na-pre-qualify. Sir! May tripping ako, sure buyer. Tatangin ni Sir Ronel, na-interview na ba yan? Na-pre-qualify mo na ba? Ay, hindi pa sir eh. Basta, cute ho eh. Sir, cute. Cute ho sa Facebook. Porque ba cute? Pag bibigyan mo ang tripping, hindi mo pa pre-qualify? Hindi mo na tanong kung magkano yung income? Di ba? Nakita mo na kung mukhang Ogie Alcacid. Akala mo may pera na. Hindi mo na tanong kung saan tatrabaho. Hindi ganun. Dapat matuto tayo kung paano tayo mag-pre-qualify ng ating bayan. Di ba? So, perfectionism. Nobody's perfect. Even perfecto. Except perfecto nga pala na kapitbahay ko. Joke po yun. Joke po yun. Joke yun. Yan. Overemphasis on competition. No? Sabi nga ni Sir Nelson, hindi naman magkakalaban ang mga developers. No? Iisipin mo, maganda dito, maganda dyan. Di ba minsan tayo, kung saan gusto ng bayad doon natin dadalhin kasi saraming developers. Ano? Huwag yung kumparahin ang mga developers, pare-pareho lang yan. Guess nyo? Ayan. Huwag nyo ikumpara ang sarili nyo sa iba. Kasi tayo may kanya-kanyang strength at saka weaknesses. Guess nyo? Sabihin nyo, hindi naman kasi ako marketing grad. Hindi naman ako accounting grad, hindi ako marunong mag-compute. Dito, kahit hindi ka marketing grad, hindi ka accounting grad, matututunan mo kung aattend ka ng aattend ng mga seminars. Gets nyo? Tama ba ako? Resistance to change. Ayaw mo magbago. No? Ma'am, bakit ka tumatawa? Dating mahigpit ang asawa mo. Ngayon na-resist mo yun. No? Ikaw ma'am, dating mahigpit ang boyfriend mo. Di ba? Nagpaalam ka, magtitripping. Di ba? Nagduda pa sa'yo. Di ba? Ikaw sir, anong major mo? Major problem? Ayaw mo magbago. Di ba? Anong ginawa natin last year? Bakit tayo mga walang benta? Kasi kung gagawin nyo pa ngayong taon na ito, ang ginawa nyo last year, walang benta, walang bagong mangyayari sa buhay nyo. Guess nyo? Tama ba ako? Tama. Okay ba? Kung anong dapat gawin o ipagawa sa ng broker nyo, gawin nyo. Para makabenta kayo this 2025. February pa lang. Nakita ko kanina, ilan pa lang yung may tripping si ma'am na nakaganon. Ilan tripping ka na ma'am? Apat? Kita mo. May closing ka na. Dalawa. Paano pinapalampakan si ma'am? Ibig sabihin, January pa lang, nagsikap na siya para benta. Bakit ba may paggalaw-galaw dito? Kung mahulog ako. Problema pa ni TVB, no? Pag-galaw-galaw mo. Dapat may baguhin tayo sa sarili natin. Aral tayo, aral. No? Kung hindi natin lilinyahin natin. Guess nyo? Blame culture. Ano ibig sabihin dito, guys? Sinisi mo na lahat kaya hindi ka mabenta. Year end. Aakit sa stage. O bakit ka wala benta? Tinanong ni Sir Ronel. Eh kasi, inflation, ang taas ng mga presyo na binibenta natin, sir. Doon na lang tayo sa pasinaya. Ang taas ng durable kaya, tsaka lang custard na yan. Sinisi mo na lahat. Kaya kasi naman, itong asawa ko laki na akong pinagbabawalang mag-tripping o batin sa mga seminars. Di ba, sir?
Sinisimula lahat ng administrasyon. Kasi yung panahon ni Pedro Ramos, mababa nga ang presyo ng bahay, pero ang lalayo naman. Di ba? Sinisimula lahat. Pati yung asawa mo, ayaw magbigay ng pang-tripping. Pati yung broker mo, sinisimula. Sinisimula lahat. Pati yung pag-ibig, ang taas ng rate. No, pa-iba, mga bangko, sinisimula lahat. At the end of the day, wala kang benta kung sinisimula lahat. Yes nyo? Tama ba ako? Tama ka. Hindi ako galit. Papaliwanag ba? Malakas bang boses ka? Okay lang. Ano bakit? Sa likod ito, hindi ko nilaksan ang boses ko. Paano ba ako, di ba? Pero may kahit ako kanina. Yung dito, no? Ha? Teka, saan na yun? Sa Brittany. Ayan. Rigid thinking, isa lang ang pamamaraan. Kung dati, put na yung tsinela, sapatos mo sa pagpa-flyery, ngayon, mag-Facebook ka naman. Social media. Social media, SOCMED, nagtuturo ako ng FB ads. Kung hindi pa marunong, meron akong setup, patalastas po yun. 1,000 ang babayad, ako na bahala. Maghihintay ka nila yung query. Mama, ano ka lang, gumuguhunan ka lang. Pag wala kang kapital, wala kang pag charge, wala rin. Ha? Ayan, isa lang ang pamamaraan mo. Lahat ng kamag-anak mo, nabentahan mo na, wala ka na makuhang iba. Lahat ng all case, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, ka-talk-age, catheter ba yun? Scatter. Ka-ML. Nauubos yan. Wala kang ibang pamamaraan. Hanap pa naman ng ibang pamamaraan para bumenta ka, di ba, Sir Ronel? Puro kayo catheter. Self-sufficiency. Ayaw mag-delegate, ayaw mag-recruit. No? Sino dito 10 taon ng ahente? Sino dito 10 taon ng ahente? Ma'am, ilan na yung ahente mo? Wala kang ginawa, hindi ka nag-recruit. Kasi isipin mo, kaya mo. Hindi nyo ba alam? Yung mga ahente natin ang magpapaangat sa atin. No? Ayaw mag-delegate. Hindi marunong mag-dokumento. Hindi marunong mag-closing. Ayaw magpaturo. Di ba, Sir William? Kasi, nobody's an island. Guess nyo? Kung hindi kayo marunong mag-closing, paano nyo sa iba? Magbigay lang kayo ng 0.5 na assisting, sinusolo nyo. Di ba? Avoidance of cost, ay yung mga kapital. Lahat ng asa sa broker, asa sa realty, bato-bato sa langit. Hindi maka-attend ng mga seminars kasi walang pamasahe. Ouch! Di ba? Kasi mga negosyante tayo. Profit only or commission only. Kahit hindi na qualify, pinare-reserve. Guess nyo? Dahil nga sa commission, dahil sa quota, dahil may quota kayo, 100 billion, dapat maano ngayon? Mabit ngayon, di ba, Ma'am Kate? 2025? Overconfidence. Akala mo, galing-galing mo na. Di ba? Akala mo, galing-galing mo na yung requirement sa pag-ibig, hindi mo pa ma-recite. Hindi mo alam kung anong tinatawag na apostille at saka yung SPA. Tapos pagdating ng bahay ka, hindi mo ma-close. Di ba? Aral-aral din, huwag masyadong overconfident. Di ba, ma'am? Di ba, ma'am? Yes. Kumain ka. Tama ka. Ayun! Huwag masyadong overconfident. No? Kung hindi pa marunong, magpaturo. Di ba, ma'am? Para si ma'am, parang ano, parang senador. Ikaw, ma'am, ikaw. Para ka senadora. Yung apostle, yung Oo. mga sa OFW. Yung nakagilaw si ma'am, parang yung boss ko, yung apogado. Hindi nyo ba napansin? May hindi ko sa matatanda. Yun. Ba yan? Wala pa akong natatawag dito mga teenager. Ma'am Kate, wala mga teenager kang ano? Parang mga dual citizen. Yo, sino? Yung nagsayaw kanina, nag-leader dito. Wala nang magawa sa kanan. Tuturuan nila yung pagrupo, hindi pa maano. Dancer ako, kuha akong jets, talo ka. Ayan, ito. Ano pangalan mo, ma'am? Hindi ka naman magsayaw. Bandi.
Wala ba tayong music yan? Asa ba dito yung operator ko? Sasayaw sana ako. Hindi, this 2025 dapat maging masaya tayo. Ha? Hindi puro seryoso. Diba? Hindi yung puro pera na lang kasi tayo nga mukhang. Kayo ang nagsabi niya. Utang na loob kayo nagsabi niya. Hindi ako. Hindi kami ni Sir Rolel. Yan. Ano ang mga pangarap natin sa buhay? Ikaw magparito ka. Parito ka. Ano pangarap mo sa buhay? Ikwento mo na. Huwag kang iiyak. Sa bahay, sa mapag-aaral ng anak ko. Bahay. Maglinis ng bahay. Ikaw, ano pangarap mo sa buhay? Yumaman. Yumaman. Sa pagbebenta. Sa komisyon na. Ikaw, sir, anong pangarap mo? Since magkaedad yata tayo. Ano ilang taon na, sir? Ha? Ang pangarap ko po ay siyempre simple lang, magkabahay, sasakyan. Bahay at sasakyan, di ba? Halos pare-pareho naman tayo, no? Gumano si sir, magkabuho-balik yun. Pare-pareho tayo ng mga pangarap. Magka-kotse, magkaroon ng bagong kotse, kung sino may mga kotse niya. Di ba? Magbenta kayo sa Durabil, may pa-kotse yung Durabil. Nakita ko sa post ni Sir, binigyan siya ng kotse. Savings? Dalhin sa magagandang eskwelahan ang ating mga anak. Tama ba ako? Graduate na sila. Tapos ako dyan, Bagong bahay. graduate naman ako. Ang laki sila pang Mag-travel. Di ba? Bisan, walang mag-assist sa inyo sa opisina. Sigurado, si Sir Ronel at saka si Ma'am Kik, nagtatravel yan. Gets nyo? Maging manager someday. Yan ang mga pangarap natin. Eh, paano tayo ma-reach natin yung mga pangarap niya kung hindi tayo magsisikap? Ang gawin nyo, magkaroon dapat kayo ng dream board. Anong dream board? Ayan, i-print nyo. Idikit nyo sa bahay nyo, sa pinto ng CR nyo, sa kisame habang natutulog kayo. Lord, sana bigyan mo sa amin yung bagong kotse, hindi bagong asawa. After 2 years, punong-puno na ng dikit ang wall nyo. Wala pa rin. Kasi, Hanggang isip. kasi wala pa kayong nare-reach. Hanggang isip. Anong ginawa mo? Isip lang na isip. Reklamo na yung member ng family, puro dikit ng yung bahay mo. Di ba? Hanggang isip lang. Galaw-galaw din, benta-benta rin pag may time, hindi yung puro dikit. Guess nyo? Tapos sisisihin nyo kay tinuro ni Sir Julio. Ano ba naman yun? Eto. Malapit na matapos. Kasi may lang binigay sa atin ni Ma'am Kate. Kasi magbabayad kayo dito ng over. Matutay. Basahin natin, the law of leverage. Sabay-sabay? Multiplying your time and effort through others. Ibig sabihin, pwede kang kumita sa effort ng iba. Gets nyo? Sa tingin nyo kaya, bakit ako nandito? Anong sinakyan ko, kotse? Innova? Alam mo? May lever tayong ginamit. Ang lever ba natin nasa kaliwa o nasa kanan? Yung lever natin nasa kaliwa o nasa kanan? Kaliwa. Lever yun! Tatangan nyo. Tatangan nyo naman. atay yun, atay. Saya lang ako. Lever! Itong gagamitin natin para mga tayo sa buhay. Gagamitin tayo ng mga kasangkapan, no? Maglilingkod tayo ng mga ahente para mabilis tayo umangat sa buhay. No? Hindi yung solo-solo mo. Para ma-duplicate. Sino dito ang 10 years na nagbebenta, nag-ahente wala pang ahente? Kasi kamay. Ikaw, sir. Halata ko, isa lang solo ka lang. Hindi lang ako accountant, psychologist din ako. Ikaw, sir, may ahente ka na. Ilan ang ahente mo? 4, at least ikaw. Tagal mo na nagbebenta. Sino dito may pinakamaraming ahente? Alam mo dito lahat mga managers. Sino dito pinakahente bibigyan ko ng pera? Ma'am, ilan ang ahente mo? Alam ko, huwag na. Maraming Si Ma'am Lali, tatas pa ngayon, alam naman. Ma'am, ilan ang ahente mo? Kasama dito, sir? Oo. Hindi. Kasama sila, hindi yan. Ikaw. Oo. Ilan ang ahente mo? 20, sir. Ha? 20. Ang pinapalagpakan sila.
Ibig sabihin, ma'am, marami kami na komisyon sa mga ahente mo. Meron naman po. Binabayar mo ba naman ang komisyon ng mga ahente mo? Huwag mo susuluhin. Ay, binibigyan, sir. Yung sa iyo, 1% lang. Bigyan ng jacket. Yo, gagamit tayo ng lever para umangat sa buhay. No? Tulad dito, ang bigat-bigat ng pangarap mo. Ang hirap mong ma-attain kasi nga sinusolo-solo mo. Guess nyo? Ayan. Pupunta ako ng Manila, wala akong kotse, so gagamit ako ng bus. Akit ako sa bundok, may mountain bike. Akit ako sa 10 floors, 10-story building. Gagamit ako ng elevator. So ito yung lever, ito yung gagamitin natin para umangat tayo sa buhay sa pag-aahente. Guess nyo? Bakit ako nandito sa mundo? Gumamit ako ng lever, ang nanay at tatay ko. Yo, joke yun. Na, pinanganak ako. Pogi matangkad. Di ba? Kamukha nila ulit kasi. Guess nyo? Ang lever natin, yung mga Ahente. ahente, ang lever natin yung realty natin, yung broker natin, ang lever natin yung lead broker, twin realty. Sip-sip ako dahil siya lang ang nagtsagang maghintay sa top ko. Siyempre, sisip-sip tayo, di ba sir? Pinapalat pa ka. Dito ba may iba pa ba ditong developer? Wala na. Santo Niño, Ha? SMRDC. Santo Niño, ma'am. May project kayo sa Lipa, sa may Levitown, malapit po ako doon. Pinapalakpakan po si Jesus. Ma'am, taga saan ka? Ha? O, Santo Niño, tapos Santa Cruz. Nililigaw tayo. Ayan. Kilala niyo po ito, Stonitan Capchong. Ano ang pag-aari niya? Jollibee. Sa tingin nyo kaya, si Tony Tan Capchong, pag kumita ang branch ng maraming branches ng Tagaytay, kumikita siya? Yes. Pag nag-franchise siya, kumikita siya? Nagtrabaho ba dito actually si Mr. Capchong? Hindi. Gumamit siya ng leverage para umangat siya. Di ba? Para kumita siya. Franchise. Kilala niyo to? Patay na yan. Jerry Group. Pag ba kumita yung mga McDo franchise, kikita ba siya? Hindi siya kikita, patay na siya eh. Yung korporasyon niya. Gets niyo? Ibig sabihin, gagamit tayo ng paraan para umangat. Gets niyo? Kilala niyo to? Kanina ko lang dinamlo. Ma'am! Uy! Sino to? Ba't tatawa kayo? Akala ko nga nakatupis eh, wala akong makita na nakatupis. Sorry sir, katabi ka niya. Kinarap ko lang. Sino to? Ma'am Kay. Si RB Biko. Diba? Alam niyo may history dyan. Si Ma'am Kate kasi, may higla sa mga kakanin. Yun ang negosyo niya dati. Biko. Dinagdagan niya pa ngayon, nag-asawa siya, champurado. Very good combination. Actually, yun yung joke ko sa iyo dati. Pag-meeting kami sa Ribak. Ayan. KBB Realty Cavite Branch, which is yung silang. Na? Eventually, magkakaroon na siya ng Batangas Branch. Yan ang nag-claim. I-claim nyo na. Ha? Ako na nagdikta sa kanya. Kasi mas matanda ako sa kanya. Di ba? Oh, wala pa lang siyang office sa Laguna. Pero marami siya. Meron na. I-claim nyo na yan. So, ibig sabihin, magre-recruit siya ng magre-recruit sa mga lugar na yan para maging branches. Guess nyo? Yes. Meron siyang ano. Ang galing. Ito, may problema ba pag nag-recruit ng nag-recruit? Di ba may resalo? Walang problema dyan as long na qualified. Manghihiram lang o magre-recruit lang si ma'am ng Broker. broker. Para yung 20 under sa broker. Broker. Under doon sa KBB, pinapalampakan. Sabi ng iba, mahirap naman mag-recruit eh, kasi may resalo. Basta qualified, madaling kumuha ng brokers. Di ba sa broker ka? Ilan ang ahente under sa'yo? 20 na. Ganun lang po. Bakit? Ako may slot pa ako. Ma'am Kik, pwede kang mag-under sa akin ng 10. Di ba?
Ibig sabihin, kumita ang ahente nyo, kikita kayo. Pag kumita ka, kikita ba ang realty? Yes. Kikita. Kasi networking to. Oo. Pag kumita ba si Ma'am Kay, maraming nirecruit, kikita ba ako? Yes. Oo, kasi hiramin niyo yung license ko. Under niya ako ng 10 ahente. At lagi niya akong kukunin para mag-train. Pinapalakpakan. Di ba? Yes niya. Yes. Ito yung sino dito ang dating nag-networking? Yung mga power. Sino dito? Kasama kamay? Siguro halos lahat, no? Kasi ang dami ko rin, siguro may 1 million yung aking na-attend na nagastos. Oo, sa mga membership na may produkto. Ang huli ko, Vita Plus. Unicity, na nakarating pa ako ng Thailand. Nag-speaker na rin ako dun. Ayan, anong pagkakaiba ng networking ng real estate at saka mga supplements? Ano pagkakaiba? Prospecting. Talk of the mouth, invitation, all case, di ba? Ganon din sa mga supplement. Gets nyo? Social media. Social media rin, pareho lang din. Gets nyo? So dito, may mga advantage, yung mga galing ng mga networking. Ganon din ako. Ginagamit ko itong mga technique na to. At itinuturo ko sa inyo. Kaya mas swerte kayo. Gets nyo? Tama ba ako? Pinapalakpakan niya. Invitation is cool sa real estate. Gets nyo? Kung ayaw mo, huwag mong pilitin. Di ba? Dito, sometimes hindi transparent doon sa mga supplement. Like yung tinatawag na kidnap system. Gets nyo? Tapos, different type of your movement. Ibang galawan pag mga supplement. Hindi mo palilipasin yung isang araw nang wala kang nakidnap. Ano tawag niyo sa inyo? Kidnapper. Di ba? Hindi ko dinadaw ng marami ng kumita dyan. Kumita na rin ako dati dyan, Sir Ronel. Pero iba ang galawan. Hindi ka mapapakali. No? Let's go. Ayan. Seminars and training, PKS sa real estate or site O. Fix O. Supplements, ang tawag nila, BOS. Real estate seminar, product presentation, doon sa supplements, at marami pang iba. Tapos leadership management and training. Meron din naman sa real estate, silent acquisitions achievement. Tayo hindi tayo nagpapakita ng mga pera-pera. Check, di ba? Doon magpapakita ng power. At saka yung showing checks or money. Di ba magkaiba? No? Pero dito, kahit hindi ka nagpapakita ng pera mo, wala namang masamang hindi magpakita. Ipakita mo na sa mga recruits mo na kumikita ka. Pakita mo, check mo. Huwag mo lang ilalantad. Baka makidam ka. Except dito, sa real estate, nakikita na lang na umaangat ka. Di ba? Nakikita na lang na bagong kotse mo. Guess nyo? Nakikita na lang dito na bagong Innova mo. Hindi pinigayabang ni Sir Nelson, pinapalakpakan. Guess nyo? Di ba? Nakikita na lang dito na maganda ang bahay mo, may bago kang nabiling bahay. Di ba? Ay doon sa ibang networking, talagang totally, pinakikita ba sa Ronald yung mga check? Sikwa nila yun. Guess nyo? Tayo kasi tinatawag ng mga silent millionaire. Sino dito ang kumita na ng milyon? Ma'am Lani, huwag ka na tumasang kamay. Sino dito kung kumita na ng milyon mula nung nagkahente? Yung nakadilaw. Sigurado ma'am. Huwag ka magagalit sa edad mo yan, milyon ang kilita mo. Ako, hindi naman sa pagyayabang, mula nung ako'y nagkahente, marami lang din ako napasok na negosyo. Nag-business na ako. Dati hilig ako bumili ng mga kotse, pinagaganda, binibenta, lugi. Kumita na ako ng 25 to 30 million mula nung ako'y nag-ahente. Pinapalakpakan. Mahusay, no? Ayan, ang produkto dito ay yung model house. Kayo, pag magre-recruit kayo, pilitin yung ipakita yung model house. Ma'am, ilang oras na ako? Orasan mo, baka ako magbayad dito. Ayan. Sets of products in the office, di ba? Sa supplements. Tapos seminars fee. Dito, wala kang babayaran. Ikaw pa nga ang pakakainin eh. Tapos ayaw mo magbenta. In-invite ka ni Sir Ronel. Oh, seminar tayo sa Julio speaker. Pogi yun. Ay, pupunta ko doon kasi ang daming pagkain.
Hindi pagkain lang ang pinupunta natin dito, di ba? Bit ka, sir. Pero maswerte tayo, pinakakain tayo dito ni boss, ni Ma'am Kate. Guess nyo? Sa iba, pakakainin ka nga pero gastos mo. Hindi ka pwedeng lumabas ng training center na hindi ka naglalabas ng 12,000 pero may produkto yun. Di ba? Sabon-sabon, mga supplement. Guess nyo? Force membership with products, yan. Leveling, positioning dito, division manager, branch manager, unit manager, then sales persons. Tapos, uplines, downlines. Inaantok na ba kayo? Di ba? Malakas Hindi pa rin naantok? Pero gutom na kayo? Di ba? Hindi nga kayo kasi gugutumin kasi ang daming pagkain. Ubusin nyo yan. Pag hindi nyo inubos yan, check sa inyo. Sa income, direct commission, sa real estate, overriding commission. Di ba? Tapos, doon naman yung tinatawag na pairing or binary. Commission from products. Pag nagbenta ka ng products, di ba? Yan. Ano ang technique sa pagre-recruit ng ahente? Utang muna. Sir, anong technique mo sa pagre-recruit ng ahente? Una po, gina-pre-qualify ko po kung dapat ba. Pre-qualify, parang bayad din. Ano pa? Ano po, na-invite ko sa Sa seminar. POS po. Sir, naka-green, ano pong technique mo? Sabihin mo sa misis mo, nagsaseminar ka pa. Ang kulit ng misis niya. Kita ko yung text. Umuwi ka na. Sabado. Oh. Anong technique mo sa pagre-recruit ng ahente? Well, sir, nung sa lahat, tinitignan ko yung, nila, sir, yung positive outlook nila sa buhay. Kasi, halimbawa, Yung body, sir, yung body. magaling din sa Magaling mag-talk, mag-sales talk. 6 O yung, hindi yung, 6 years. diba? Hindi yung Dito mahiya. kahit diretso, tutulungan, bebenta. Bakuna po yun. Sir, tayo kasi pag nag-recruit, hindi yung figura ang tinitingnan natin. Di ba? Walang pira dyan. Eh kung sino mga dito malaking bebang, siya pang malakas bumenta. Tapos kung mamimili ka na sexy. Para matintin pa tayo. Ganun din. Yung mga babae, gusto ko pogi. Dito kahit hindi pogi, Basta may pira. di ba? Kita mo yung mga nagsalita ko nila. Pogi ka. Basta hindi. Nakalay ba? Sabi naman yan, ano? Ano nga ano? Kung babas, mas malaking mas matagal naman ako sa kanya. FBIs or boosting. Bago kayo mag-seminar. Di ba? Yan. Tapos, force site orientation of PTS. Sir, pag ikaw ay nag-recruit, pilitin mo umatin ng seminar. Ha? Huwag kayong mag-recruit through, pero lalako referral lang yan, may direct bayad talaga. Yes nyo? Paatin nyo ng seminar. Tapos, site orientation. Kasi kung ang produkto doon sa mga food supplement, yung mga binebenta doon sa office nila, dito ang produkto ay mga model ng bahay. Gets nyo? Ang hirap kaya, no? Magastos man, no? Yung site orientation. Mang kanina, sasayaw sana ako, balis na. Request nila. Saan ba na pupunta? May asawa ka na ba? Kung saan, ha? Nandun sa, sinusundo ka na? Sabi mo, may trabaho. Gagalak yung rate ko dito sa TV. Force them to sell. Dapat mag-ice break. Kasi nga, pag nag-ice break sila, mapipil nila yung kitaan. Guess nyo, huwag nyo naman tututukan ng kutsilyo. Uy, magbenta ka na. Pilitin nyo hanggang maaari makabenta. Kasi pag naramdaman nila Gaganahan. na may kitaan, na hindi tulokohan, sigurado buhay kayo. Pag naging kabuhayan nila, yung pagbebenta, buhay ka na rin. Guess nyo? Yes. Ano lang naman yan? Series of seminars, site orientation, di ba? Sigurado pag may 5 naging kabuhayan ang pagbebenta, buhay na rin kayo. Kahit matulog na lang kayo. Wala nang gising. Time's up! Time's up! Ako, bilisan ko. Implement numbers game. Ayan. Dapat mo naman, no? Duplicate yourself to your recruits. Di ba? Kung ano yung galing mo, i-duplicate mo sa recruits nyo.
Di ba? Tapos, impossible show proof of commission. Ginagawa ko yan. Yan. Mention successful stories of other agents or brokers. Di ba? Para hindi magduda. For example, may invited ka 10, ay 20. May umatid na 10. Doon sa 10, may nag-join na 5. Gets nyo? Yung 5, may nagbebenta ng kahit pa paano, once in 3 months, marami na rin yan pag pinagsama-sama mo. Tapos may pumukus na, hindi na si zero. Gets nyo? Tama ba ko? Yung 5 na mindset mo, referral mo na lang. Gets nyo? Ay, paano kung wala kang ginawa, hindi ka nag-recruit? Senator, hindi ka nag-recruit. Ikaw magbenta. Naghahabol na tayo sa oras. Sira si Senator. Di ba? Tayo yung 50 na. 60 ka na, hindi ka pa rin nakapag-recruit. Di ba? Punong-puno ng picture yung bahay mo. Wala pang nabibenta. Yan. Basahin natin. SW3 rule in leveraging. Some will join, some will not. So what? Hindi lahat ng tao sasali sa'yo. Sa pag-real estate, hindi para sa lahat. If they observe na kumikita ka na, sila nang lalapit sa inyo. Guess nyo? Yes. Kasi, everything happens for a reason. Hindi lahat pwede maging ahente. Kung lahat magiging ahente, wala nang buyer. Wala nang developer. No? Yan. Parang applicable din sa mga prospects. Some will buy, some will not. So what? As long na ginawa mo lahat sa buyer mo. Di ba? Hindi lahat ng prospect mo ay bibili sa'yo. Bubun ka na. Marami pa namang iba dyan. Yes nyo? Yes. Malay mo, nag-iintay ka pa after 6 months, no? As long na inaalagaan mo. Pero hindi ko sinabi, pababayaan mo yung iyong prospect. Tama ba ako? Importance of mindset. Ito yung cash flow quadrant. Saan tayo dito? Employee, business owner, self-employed, or investor? Self-employed at business owner tayo. Guess nyo? Tama ba ako? Tama ka. Mahirap bang tumawi sa pagiging isang business owner o self-employed? Hindi mahirap. Not because mahal tumawid, not because walang pera, but because of your mindset. Yes nyo? Tama ba ako? How you think? Ito, for example, kamukha natin, sa tingin nyo kaya unggoy, umatsin, binigyan mo ng saging at saka pera, ano pipiliin? Ayaw ni Kuya. Kasi nga, hindi niya alam kung paano gagamitin ng pera. Guess nyo, hindi nyo alam kung paano kumita sa real estate. So, pipiliin nyo yung biglang pera agad. Guess nyo? Ito, for example, dahil mukha tayong pera, bilisan natin. Time na ako. Yan, magkano ang 2% ng 2 million? 32,400. Guess nyo? Sa locos yan, 2 million. 4% ka, manager ka. Depende sa developer, 64,800. Sa locos, 2 million. Magkano override mo sa ahente mo? 18,000. Net ng 16,200. Malaki na o malaki na? Malaki na. Override pa lang yan. Ay, for example, meron kang 2 personal sale. 129,600 ang commission mo. Tapos kung nakalima ka, 324,000 ang commission mo. May 10 kang nagbebenta ng townhouse. Ito yung total overhead mo sa iyong mga ahente. Guess nyo, tama ba ako? Yes. Magkano total income? 486,000 per month. Di ba? Na-prove ko na pwede kang kumita ng kalahating milyon sa isang buwan. Tama ba ako? Pinapalakpakan. O sabihin natin 5 milyon. Kanina ko rin po tayo, 2 milyon lang kaya natin benta. Kaya ba natin bumenta ng 5 milyon? Yes! Ang dami project na ganyan, 3%. O, yung bang 121,500, malaki na ba o malaki na? Malaki na kasi wala naman kayo choice sa tanong ko. Di ba? Times 10. Ito, 5 million, magkano ang override mo sa ahente mo? 40,500, malaki na o malaki na? Malaki na. Di ba, for example, may 2 personal sale, 243,000. Tapos may 3 kang ahente na nagbebenta sa'yo na override ka ng 1%, 121,500. Magkano ang income mo? 364,500 pinapalakpakan. Kung masipag ka kaya. Di ba, Sir Ronel? Ito, totoo ba naman yan? Siyempre, pag nag-join ka, hindi naman karakaraki, kikitain mo, magtatanim ka. Pero mararamdaman mo, after 1 year, 2 years, ganyan ang kinikita mo, di ba, Sir Ronel? Bakit?
Low profile lang si Sir Nelson. Pero kumikita ng milyon naman yan. Pinabalak pa lang yan. Sekreto ng malapit lang yan. Siyempre siya, sasabihin ko siya nung naghintay sa akin dito, di ba? Sabi ko, kasi sip-sip ako. Kasi magtotok ako sa kanya next month. Ayan. Punta yung salary niya na salary. For example, kahit time na ako ha. Ikaw, sir, gusto mo makaipon ng 1 million. No? Paano mo bubunuin kung ikisweldohan 5,000? Mas inom ka, 5,000 per month ang savings mo. Sa 12 months, magkano ang naipon mo? 1 year, 60,000. Yung 1 million mong goal na mag-savings mo, ilang taon mo bubunuin? Sir Ronel? Tanda ka na. 16 years? Hindi mo ma-enjoy yung buhay na. Samantala sa real estate, oh, magsipag ka lang. Wala pa 3 years, mabubuno mo yung 1 million na ipon. Guess nyo? Sipagan nyo lang, oh, 360,000, 30,000 a month. Kaya naman yan. Sa sipag mo. Di ba, ma'am? Ma'am Senator? Di ba? Palakpakan, ma'am. Ang pera yan, sinutag. Guess nyo? Financial breakthrough. Labanan ng kahirapan. Di ba? Puro ka Isip. prayer. Wala ka namang ginagawa. Nag-pray ka kagabi. O na isang gabi, tumawag si Ma'am Kate, o may sales kick up tayo, hindi mo inintindi. Hindi nyo ba na ang kasagutan ng prayer mo ay si Ma'am Kate at saka si Sir Ronel? Kasi tinawag kayo dito para sa meeting na to. Guess nyo, hindi nyo pinapansin. Gusto nyo agad pera. Yan, puro ka udod. Ano yung udod? Utang dito, utang dun. Para ka nasa London. Loan dito, loan dun. Kasi nga, hindi ka nagbebenta. Guess nyo? Puro gastos. Testimony. Yan po yung bahay ko. Sa Big Golden City. Isang kamukha. 5 to 6 million ho. Dahil sa pagsisikap, napaaral ko yung mga kapatid ko. Nasa Canada na ho. Kapatid kong lalaki. Pinaaral ko ho yan. Kahit ko tawagin nyo. Yo. Yan. Kapatid ko ho, nasa Canada. Ako ho nagpaaral. Pinapalakpan. BSB accounting din. Yan, may kapatid ho akong principal. Bago na naman ang kotse niya. Sa Lipa. Pinaaral ko rin ho yan. Dahil sa komisyon. Teacher. Recruitin natin, sir. Ito ho, kamukha ko to. Walang duda. Anak ko ho yan. CPA ho siya. Dahil ko sa komisyon, sa kita ko sa real estate. Yung aking major in marketing, virtual assistant, pinaaral ko rin ho yan. So, pinapalakpakan. Dahil sa komisyon yun. Ano sabi ho ni Manny Villar? Basta masipag at matyaga, yayama ka. Tama ba ako? Sino nagsabi tama? Taas ang kamay. 100%. May tama ka. Yung magtitinda ng buko ba? Masipag? Yes. Matyaga? Yes. Mayaman? Mali lang. Oh, ba't? Bumabalibing kayo. Sabi niyo basta masipag matyaga, yayaman. Oh, bakit bumabalibing kayo? Janitor, hindi ko dinadaw ng mga janitor. Masipag? Yes. Matyaga? Yes. Mayaman? Oh, payaman pa lang sa pagja-janitor. Pero ano sabi ni Sir Rudio? Masipag? Matyaga? Tamang produkto tulad ng real estate? Vehicle. Kapital? May dapat may goal. At willingan para sa'yo. Yan 5 yan, pinapalakpakan. Oh! Sino ngayon ang tama? Si Sir Julio o si Manny Villar? Namasitsip kayo. Porque wala na taga-Brittany dyan. Sir, 500 yan. 500. Ah, pangalawang tanong, sinong mas mayaman? Manny Villar o? Kayo. Ayan. Hindi, joke lang yun. Ito ha. Malapit ang matapos. Ito para sa reporting. No? Nagtanong kasi si Sir Ronel kanina, yung may mga tripping niya. No, ito magandang reporting. Ginawa ko ito, pwede niyong i-guide. Reporting ng mga ahente ha. Doon sa pinagagagawa niyo sa pagbebenta niyo, pamumurospect niyo. Type A. Ito ano lang, additional ko lang. Gusto, check. Na tripping niya, may dokumento, qualified.
may reservation fee na. Hindi lang makapag-actual sa office ng developer. Gusto, 3P, may docs na, qualified naman, wala palang reservation fee. Ang tawag dyan, Type A, closable. Guess nyo, ang Type B, gustong-gusto, may dokumento na, qualified, may reservation fee na. Type B yun. Ito lang ang maging tanungan nyo ni Ma'am Kate tsaka ni Sir Ronel. Oh ma'am, ano yung prospect mo? Anong type? Sasabihin mo, type ko kasi pogi. Ganun lang ang magandang tanungan. Guess nyo, walang bulan dito. Ito, Type C. Nag-inquire lang since qualified to schedule the briefing, no further presentation. Kasi hindi mo pa nakausap. Type D. Nag-inquire lang, hindi pa na pre-qualify, sumasagot naman. Type D. Di ba? Pwede nyo maging guide to. Hingin nyo lang sa akin yan. Type A, nag-inquire lang, hindi naman sumasagot, wala lang. Di ba may mga ganon? Gets nyo? Tapos type F, walang prospect, hindi nagbenta. Anong resulta? Zero. Itlog. Kasi nga, yung kita natin ngayon, this year, ay benta natin last year. Yung kikitain natin next year, benta natin ngayon, dapat magtanim ka. Ay kung wala kang binuno last year o 2 years ago, ano pa ngayon? Mga. Tapos may ingit ka doon sa may mga bagong kotse. Di ba? Doon sa nakapagpaganda na ng bahay, may bagong boyfriend. May bagong bahay na, bagong kotse. Di ba? Ano lang, magsipag lang tayo. Ako kasi, sa totoo lang, marami na akong negosyong pinasukan, pero sa real estate pa rin ako bumangon. Gets nyo? Ayan. Salamat po. Sana po sa aking 50 minutes na may natutunan. May natutunan ba? Yes! Ngayon babawi ako doon sa doon sa tinanong. Di ba? Ang dami nag-present kanina. May pipresent din akong produkto ko. Siyempre dapat maghanap buhay tayo, di ba? Kasi libre naman yung ating daway dito. Dito ako kikita sa inyo. Hawak ko rin ho yung Abundant Harvest Realty and Development Corporation. Saan ho ang mga project na to? Sa Dasmariñas at saka Thompson. Gentry. Ang may-ari po, Jaka Construction. Lead broker ho ko dito. Ang Jaka Construction ay AAA, pickup license at ISO certified. Ito ho yung project doon sa Monde Residences. Mabilis lang mo ito, 1.4 hectares. Ayan ho, malapit ho sa Lasal. Malapit ho sa Save-More. Aguinaldo Highway, ito yung subdivision. Ilang units lang po ito? Ayan, ito po yung mga model. Sino dito hindi naka-attend ng PKS dati? Sa Monde. Sino dito kumattend dati? 5 lang ba yun, Ma'am Lali? 5 lang yung kasama mo, ano? Oh, yan. Ito yung, magaganda po yung unit namin. Alona Model, Bea, ito hindi ko nakakalimutan. Di ba? Bea Alonso, di ba? Dami naging boyfriend na. Clarissa, yan, nabenta ko ng isang araw yung Clarissa pinapalakpakan. Worth and ito yung model, nabenta na. Elira, 17 million, 16 million pala. Ito yung amenities. Pavilion, swimming pool, basketball court, at wala ko dyan yung chapel. Yan. Price range niyan, 11.4, Alona, Bea, 10.2, Clarissa, 9.7, 10 million na ngayon, Elira, 16 million. Yan. 50% down, the rest, bank financing. Ngayon, paano ang komisyonan? Magkano reservation? 25,000 at saka 50,000. Doon sa 25 sa Amara, 50,000 sa Monde. Ayan. Magkano yung komisyonan dito? Habang nagbabayad ng down payment in 12 months, para kang sumusweldo. 50%. Ay yung 50%, another 50% pag release yung loan. Ayan, ito naman yung Amara sa Gentry. Magaganda rin ho yung unit namin. Ayan. Malapit ho ito sa Paradan, malapit ho sa 13. Yan. May swimming pool din ho kahit na
Kulang-kulang na 2 hectares lang. Ayan. Malaking exercise. Maganda hong rate na ibibigay ni Ma'am Kate sa inyo kasi maganda ang rate na ibibigay ko sa broker. Ito po yung rate, secret. Kami na lang mo nag-uusap. Ayan, ito yung mga unit namin na magaganda. Sandra Carolina. Sir Nelson, Jayan. dali mo dito yung mga tao mo. Kasi bebenta naman ako sa iyo, di ba? Ayan. Ayan. Video. Parang high-end. Ba't ganun ako ng ganun? Yan, salamat po at happy selling. Thank you, sir. Yun kung gustong site orientation, magsabi lang ho kayo sa site orientation ko doon sa Monde at saka sa Amarabilas. Salamat! Monday tayo. Monday. Well, that was CRB Julio Tolentino. Palakpakan naman po natin. GoPro pa yan. Talito na. Dagdag tayo sa gitna. Mamili ko ng talito. May searching ba? Ako mag-focus. Speaker of the year. Hunter yung sir ah. May alak pa si Sir. Okay, round of applause again for CRB Julio. Sir, thank you so much. Maraming salamat po. Again, alam niyo si CRB Julio, pagka naandito yan sa harapan, parang yung mga sellers natin buhay na buhay, di ba? Okay, palakpakan ulit natin si CRB Julio. So, CRB Julio, maraming salamat. And again, KBP Realtors, this is not the last time that we will be seeing CRB Julio Tolentino. Okay? So, gusto niyo ba makita si CRB Julio sa mga susunod? Yes! CRB Julio. Okay daw. Sige. So, Ninong Nelson. Next up is Edwin Realty. Okay? So, with that, thank you, CRB Julio. Maga pa, alas 5 pa lang. Alas 8. Alas 6. Galing, no? Ang daming project, parang nakakalunod lang. Okay. Well, that ends the part 3 of our program. Napakahaba, no? Part 1, part 2, part 3, part 4, last part of our program. May 5 pa. Ito pala hanggang part 12. Chapter 5 pa. May dala po ba kayong pantulong? Ganun oras kayo dito, CRB. Okay, the first part sa ating muling parte, no, is the recognition of the icebreaker sales award. Pagpalad sa mga icebreaker. Habang inaantay, pangalala ko lang, we have an official hashtag again, KBB Realty Conquer 2025. Again, yung pinakamaraming likes, we're going to win the Black Brand Coffee Maker. Na mamaya i-award natin yan before the end of the program. Thank you, sir. Okay ba yung Thank you for the great presentation.